Lito na. Nagkakagulo na ang kampo ng mga Duterte. Kung paano na ba talaga mapapalaya si Digong sa ICC. Kung napanood nyo yung mga vlog ko ngayong araw, si Roque, ang dami ng hinanakit ni Harry Roque. Napanood nyo ba yun mga kabunyog? Grabe na ang hinanakit ni Harry Roque. Ha? Kasi ang hinanakit ni Harry Roque, sabi kasi ni Harry Roque, ah, ah, hindi niya na raw maintindihan kung may pag-asa pa ba itong ginagawa nilang ni Kaufman. Yung si Kaufman, yung ah, lead counsel ni Duterte, mahal ang bayad. Mahal ang bayad. Kaya lang, napakamahal ng bayad pero parang walang nangyayari. Kaya nga sabi ni Roque, di ko alam kung ano na bang ginagawa niya ni Kaufman daw. Nag-file daw ng urgent request for interim release noong June 12. Tapos nga nitong nakaraang araw lang nag-file na naman ng request na wag na munang desisyonan yung kanyang request. Sabi ni Harry Roque mismo, hindi ko na maintindihan, lito na ako dito kay Kaufman. Nag-file ng urgent request for interim release, urgent yun, noong June 12. Tapos ngayon, mayroon na namang request sa ICC na wag munang desisyonan yung kanyang urgent request. Anyway, nalilito na sila, nag-aanuhan na, nagsasagutan na. Si Sara Duterte naman, nagkakagulo-gulo na ang mga pahayag. Bakit natin nasabing nagkakagulo-gulo ang pahayag? Sabi ni Sara Duterte, kahit naman daw matanggal si PBBM, kahit mapalitan pa ang gobyerno, napanood nyo ba yon yung speech ni Sara sa Dahig? Anong sabi ni Sara? Kahit pa mapatalsik si PBBM, kahit pa mapalitan ang gobyerno sa Pilipinas, anong mangyayari kay Duterte sa ICC? Anong sabi mga kabunyog, mga kababayan? Kahit pa daw mapalitan ang gobyerno, kahit mapatalsik si PBBM, anong mangyayari kay Duterte sa ICC? Halimbawang, kasi ang iniisip ng mga DDS, mapatalsik si PBBM. So, papalitan siya. Si Sara ang papalit. Pag napalitan ba si Duterte, ay si Sara, ay si PBBM, mapapalayan na si Duterte sa ICC? Yun yung tanong. Anong sabi ni Ano bang sabi ni Sara? Anong sabi niya? Mapapalitan o hindi? Ay mapapalaya o hindi? Alam niyo kung anong sagot mismo ni Sara diyan? Sabi ni Sara, kahit naman mapatalsik si PBBM, mapalitan ang gobyerno, hindi pa rin makakalaya si Duterte. Ganun ang sabi ni Sara. So, ibig sabihin, para kay Sara, dun sa sinabi niya, ang pag-asa lang para mapalaya si Duterte ay ICC pa rin. ICC pa rin. Ibig sabihin, kailangang madismiss ang kaso ni Duterte sa ICC. Yun lang ang paraan para makalaya ito. Di ba? Ngayon, bakit sinasabi nating lito na at nagkakagulo? Ganun ang sinasabi ni Sara na kahit mapatalsik si PBBM, hindi pa rin ibig sabihin yan makakalaya na si Duterte. Ang pag-asa lang para makalaya si Duterte ay ICC. Di ba? Pag na-dismiss ang kaso sa ICC. Pero, bakit natin sinabing lito na? Kahit si Sara lito na. Sinasabi niya yan na ang pag-asa lang ay pag na-dismiss ang kaso sa ICC. Pero, pinabastos niya naman ang ICC. Minumura niya ang ICC. Sabi niya sa ICC, bitiwan niyo na ang kasong ito. Di ba? Ganun ang sabi ni Sara eh. Sabi ni Sara, si Marcos at ang ICC ay nagsabuatan. May collusion ba daw? Nagkaroon ng collusion si PBBM at saka ang ICC. Kinidnap si Digong, si FPRRD. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Sara Duterte, kahit mapatalsik si PBBM, hindi makakalaya si
si Duterte. Ha? Ang makakapalaya lang sa kanya pag na-dismiss ang kaso sa ICC. Okay, alam mo palang ganon, bakit mo binabastos ang ICC? Bakit tinitira mo ang ICC? Bakit kung ano-anong paninira ang sinasabi mo tungkol sa ICC? Paano ka madanalo sa kaso? Paano madidismiss ang kaso ng tatay mo kung mismong ang ICC ay binabastos mo? Contradictory na ang kanilang mga sinasabi, mga kabunyog, mga kababayan. Diba? Pag pinapanood ko yung kanilang mga sinasabi, contradicting na, kabunyog Elenita Pering. Kabunyog Gilbert Libit. Napapansin nyo? Sabi ni Sara, sa mga supporters nila, kahit mapatalsik si PBBM, hindi mapapalaya si Duterte. Bakit? Kasi alam ni Sara na hindi naman pwedeng diktahan ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC. Kahit pa sino pang presidente ng Pilipinas, kahit siya pa, mapatalsik mo si PBBM tapos siya na ang presidente, hindi, wala. Alam ni Sara yan. So sabi ni Sara, ang makakapalaya lang kay FPRRD o kay Digong ay madismiss ang kaso sa ICC. Okay, alam mo pala yon na yun ang paraan. Ay bakit mo inaaway ang ICC? Bakit mo binabastos? Nung isang araw, ang speech ni Sara, sabi ni Sara, yung ICC, nakipagsabwatan yan kay Marcos. Kinidnap nila si FPRRD. Pwede bang sabihin mo yung ganun? Kinidnap daw, tapos nagsabwatan. Pangalawa, sabi ni Sara, ang isa pang sabi ni Sara, ICC, wag na ninyo kaming pakialaman, malaya kaming bansa. Huwag niyong pakialaman ang Pilipinas. Palayain niyo na si Tatay Digong. Ganun sila. Kapag ang alam mo na ang paraan na lang para mapalaya ang Tatay Digong ninyo ay sa pamamagitan ng ICC, maging magalang kayo sa ICC. Maraming beses na itong binastos ni Duterte ang ICC. Pero ngayon nakita nila, mali pala yung pambabastos pagmumura ni Duterte. Akala nila hindi maaaresto si Duterte. Nandyan na. Diba? Tapos ngayon, si Sara, tinanggap niya naman. Sabi ni Sara, kahit mapalitan pa si PBBM, kahit mapatalsik ito, di siyempre siya ang papalit. Hindi niya naman kayang mapalaya si Duterte kahit siya na ang presidente. Kasi presidente siya ng Pilipinas, kaya niya bang sabihan ang ICC? Palayain niyo ang aking ama? Hindi pwede yun. So ang paraan lang talaga ay madismiss ang kaso. Sinabi yan ni Sara. Pero gusto mong madismiss ang kaso, and yet binabastos mo ang ICC. Ay ang gulo nyo na. Ang gulo nyo na. Di ba? Ang gulo. Lito na itong mga ito. Ang isa pang malinaw na banggaan nila. Si Roque, ang sabi ni Roque, wala na akong nakikitang dyan. Yang kay Kaufman, nalilito na ako ng ginagawa ni Kaufman. Ang dapat gawin daw, sabi ni Roque, yung kanyang proposal, yung suggestion niya, na doon na sa korte ng Dutch, sa korte ng the Netherlands, ng Dutch court, doon na lumapit. Magpetisyon na doon ang pamilya ni Duterte, questionin yung legality ng pagkakaaresto kay Duterte. Kasi kahit nandun sa ICC si Duterte, sabi ni Roque, pwedeng pakialaman yan ng Dutch court. Kasi nakalagay daw sa batas ng Dutch na hindi pwedeng may nakakulong na hindi naman dinaan sa proseso, lalo pat kinidnap. Yung ginawa daw ng ICC ay kidnapping. So dapat lumapit na, humingi na ng tulong sa Dutch court para yung korte ng Dutch ang magsabi sa ICC, palayain nyo yan. Sabi ni Roque, yun daw ang tama, yung suggestion niya. Ang problema lang daw, hindi naman siya pinapakinggan ng pamilya ng Duterte. Dito parang nagbubusis na si Roque ng hinanakit niya. So ano ngayon ang nangyayari? Magulo na. Hindi mo na alam kung ano nang gagawin nila. Ito namang itong si Kaufman, nakikiusap sa mga supporters ng Duterte, igalang natin ang proseso, ang judicial process ng ICC. Irespeto natin to, wag nating babastusin. Kaya lang kahit gaano
gaano siya kasasabi ng ganon, hindi niya mapupugilan yung mga DDS kasi bastos nga yung mga yan. Unang-una, si Duterte mismo na pinagtatanggol niya, bastos din niya. Kahit anong sabihin niya ni Kaufman na igalang natin ang ICC. Kasi ang gusto kasing mangyari ni Kaufman, tulungan siya ng mga DDS na makiusap sa ICC. Huwag itong babastusin. Kasi pag binastos ang ICC, matatalo siya. Kasi alam naman ni Kaufman yan, abogado siya. Ikaw ang nakikiusap sa korte tapos babastusin mo ito. Kaya nakikiusap si Kaufman sa mga DDS. Irespeto daw ang judicial process. Kaya lang, hindi naman siya sinusunod ng mga DDS. Kahit si Sara Duterte, hindi rin siya sinusunod kung ano-anong mga pinagsasabi doon sa rally nila. Nakakarating yan sa ICC. Kaya, sa madaling sabi, mga kabunyog, mga kababayan, ano na ito? Lito na, nagkakagulo na ang kampo ng mga Duterte. Paano na ba talaga? Si Roque, makikita mo yung kaguluhan nila at pagkalito sa mga pinagsasabi ni Roque. Sabi ni Roque, ano na ako? So, ano na ako? Gusto ko, ano na lang? Naaawa na ako kay Tatay Digong. Parang wala akong nakikitang pag-asang makalaya pa yan dito. Ha? Babalik na lang ako sa Pilipinas. Makikipaglaban na lang ako doon. Kahit nakakulong ako. Yun ang sabi ni Roque. Parang si Roque resigned na. Resigned na. Oh. Diba? Anyway, magulo na. Oh. Pagdating naman sa Pilipinas, malalong magulo sa Pilipinas. Ang resolution ni Padilla, repatriation. Pabalikin sa Pilipinas, repatriation. Ang resolution naman ni Cayetano, wag, hindi kaya yung repatriation. Ano na lang, house arrest doon sa embassy ng Pilipinas sa The Hague. Yun naman ang kay Cayetano. Ang sabi naman ni Marcoleta, hindi. Wala, hiwag house arrest. Dapat pabalikin sa Pilipinas si PRRD. Oh, si Digong, si Duterte, sabi ni illegal daw ang ginawa. Oh, anyway, kakagulo na sila. Ano na ba talaga? Ano na ba talaga? Oh, sabi ni Padilla na sinuportahan naman ni Bongo at ni Bato, repatriation. Ang sabi naman ni Cayetano, modified house arrest. Doon na lang daw i-house arrest sa premises o sa compound ng Philippine Embassy sa The Hague o sa the Netherlands. Oh. Sabi naman ni Marcoleta, hindi. Hindi pwede yung house arrest, mali yan. Pauwiin sa Pilipinas. Ay, ano na ito? Paano na yan? Ano na ba talaga? O ngayon, dahil sa kaguluhan na yan, magulo na sila, sabi ni Kaufman sa korte, sa ICC Pre-Trial Chamber, isuspend na muna yung pagdesisyon sa request niya na i-release si Duterte. Isuspend na daw muna. Suspend na daw muna. Hindi na maintindihan eh. Hindi na maintindihan. Unang-una rin kasi, kahit naman kasi si Kaufman, ang gulo rin. Nag-file siya ng urgent request for interim release noong June 12. Ang sabi niya, okay na ang prosecution, hindi kontra ang prosecution. O ang sabi niya, mayroon na, maraming bansa ang gustong tumanggap kay Duterte. Willing silang mag-host. Basta't i-grant lang ang interim release. O ganon ang sabi. Ngayon, anong lumilitaw? Sabi ng prosecution, hindi naman kami nagsabi na hindi kami kontra. Kontra kami. O di nag-file sila ng objection. Ha? Nag-file ng objection yung prosecution. Pangalawa, wala nang nakukuhang bansa na mag-host. Pumunta na si Sara sa Australia, ayaw naman ng Australia. Ang Belgium, sabi ni Attorney Crisy Conte, ayaw din. Ewan ko, nasa South Korea si Sara Duterte sa panahon na SONA, July 28, nasa South Korea si Sara. Next week, nasa South Korea si Sara. Ewan ko, makikiusap din yata sa South Korea kasi member din ng South Korea ng ICC. Hindi na maintindihan. Kaya, sabi ni Kaufman sa ICC, nakiusap siya, isuspend na muna yung pagdidesisyon sa request niya for interim release. O, patay. Hindi na maintindihan. Ha? Hindi na maintindihan.
kung ano na ba talaga. Dahil hindi na maintindihan, sabi ni Kaufman, isuspend na muna ng ICC yung pagdesisyon. Sabi naman ni Roque, ay, uuwi na lang ako ng Pilipinas. Nakikita niyo mga kabunyog, mga kababayan? Uuwi na lang daw siya ng Pilipinas, sabi ni Roque. Magpapakulong na lang siya. Ayan. Ay, ano na ba talaga? Oh, yan yung sinasabi kasi natin. Yan yung sinasabi natin. Magulo eh. Magulo ang kanilang strategy. Magulo. Bakit magulo? Oh. Una, ano ba talaga ang paraan nila para mapalabas si Duterte? Paanong paraan? Tanggap naman ni Sara Duterte na hindi nila kayang mapalaya yan kahit pa siya ang maging presidente ng Pilipinas. Kasi sinami naman ni Sara sabi ni Sara, kahit pa mapatalsik si PBBM at halimbawa siya ang papalit, kasi yun ang gusto ng mga DDS, hindi niya pa rin mapapabalik si Duterte kahit presidente siya. Bakit? Wala ngang kontrol ang presidente. So paano lang mapapalaya? Madismiss ang kaso. So paano madidismiss ang kaso? Argumento. Kailangan magaling ang argumento mo, magaling ang iyong mga ebidensya at testigo. Ay ang problema, paano mo makukumbinsi na i-dismiss ang kaso kung binabastos nyo ito? Nagrarally yung mga DDS, binabastos ang ICC. Si Sara Duterte din mismo, inaakusahan ng ICC na nagsabuatan sa kasi Marcos, kinidnap daw si Duterte. Paano ba? Hindi ba makakarating sa ICC yan? Nagrarally lang sila dun sa kabila. Doon sa tinatawag nilang Duterte Street. Di ba? Magulo na ang utak nila. Samantala, ang prosecution napakalinaw. Napakalinaw ng prosecution. Ang prosecution, ganito ang ginagawa. Sabi ng ICC Pre-Trial Chamber, sa September 23, magharap-harap uli. Magkakaroon ng hearing, resume ang hearing ng ICC sa kaso ni Duterte. Confirmation of charges hearing. I-present yung mga testigo at ebidensya. Tingnan natin kung matibay. Kung matibay, tuloy tayo sa trial. Yun ang pinaghahandaan ng prosecution. Kaya nga ang ginawa ng prosecution, nag-submit na ng mga ebidensya Pang-dusing batch na ng ebidensya at testigo ang sinubmit ng prosecution. Handang-handa na sila. Di ang dapat sanang gawin nila, Kaufman, maghanda rin sila paano nila ika-counter yung mga ebidensya at testigo ng prosecution. Hindi. Kung ano-anong ginagawa, hindi. Kung ano-anong motion ni Kaufman. Hindi mo na maintindihan. Ngayon, habang dumaraan ang araw, nakikita nila reject ang mga motion ni Kaufman. Denied. Kahit si Kaufman, tawag sa amin, ribong talilong. Lito na si Kaufman, hindi na malaman anong gagawin. So, anong pakiramdam ng mga DDS? Wala na. Si Roque, naaawa na daw siya kay Tatay Digong niya kasi parang hindi niya nakikita na mapapalaya pa ito. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya na ito? Lito na sila. Yung mga supporters ng Duterte, sige lang sila. Nambubudol. Sinasabi nila malakas pa ang laban, pero sa actual iba na. Pinanghihinaan na si Roque, pinanghihinaan na. Na daw siya? Sabi ni Roque, hindi naman daw pinakapakinggan ang suggestions niya. Si Kaufman naman daw, hindi niya maintindihan kung ano na ba talaga, lito na daw. Kaya uwi na lang daw siya ng Pilipinas. Natawa ko kay Roque. Pero alam nyo, simple lang. Ang pinaka-importante ay yung hearing sa September 23. Yan yun. Yan yung pinaka-importante. Ito kasing mga ginagawa nito, halimbawa, si Marcoleta magpa-file pa ng resolution. Ano ang resolution ni Marcoleta? I-deklara daw ng Senado, magkaroon ng resolution ang Senado para yung expressing the sense of the Senate o sentimento ng Senado na ang ginawa kay Duterte ay illegal. Imaginein mo yan.
papadalhan mo ng kopya ang ICC. Papadalhan mo ang kopya kasi ipapadala yan ni Kaufman doon. Pwede ba yun? Sasabihin mo sa ICC na nagsabwatan ang Marcos at saka ang ICC. Yung exactly yung sinabi ni Sara. Pwede bang sabihin mo yun sa ICC? Ha? Na nagsabwatan ang ICC at saka ang Marcos? Yun ang gagawin ni Yun ang gagawin ni Marcoleta eh. Ipapadeklara niyang illegal ang ginawa kay Duterte. O di anong gagawin mo ngayon sa resolution na yon? Ipapadala mo sa ICC. Ngayon makikita ng ICC. Ngayon inaakusahan mo ang ICC na sila ay nakipagsabwatan sa gobyerno ng Pilipinas. Ganun ba yon? Na nagkaroon ng collusion. Wala. Talagang ano na ito? Dispalinghado na itong strategy na ito. Kaya kahit si Roque nagsasabi na, ano na ako? Naaawa na daw siya kay Tatay Digong niya. Mahigit daw 100 days nang nakakulong. Hindi naman daw dapat ganyan. Ha? Oh, 'di ba? Actually, ano 'yun? Napakasimple lang talaga ng dapat gawin. Labanan nyo ang kaso. Ganun lang. Si Laila de Lima, paano siya nakalaya? Linabanan niya ang kaso. Yun lang. Yun lang ang paraan diyan eh. Labanan ang kaso, Huwag na kayong mga rally-rally pa na yan. Oh, wala naman yan. Tapos sa rally, babatikusin nyo ang ICC. Nagagalit. Siyempre, makakarating sa ICC. Ha? Okay? Yang nila na yan, sabwatan daw ng Marcos at ng ICC. Diyan sila matatalo sa ganyan. Pag paulit-ulit sila ng ganyang narrative, makakarating sa ICC yan. Lalong Tapos mayroon pa silang mga sinasabi. Ito sinasabi pa nila. Kayo kasi sa ICC, kaya ayaw niyong palayain si Tatay Digong kasi yan na lang ang nag-iisang kasong hawak ninyo. Pag wala kayong kasong hawak, baka ma-dissolve na kayo. Nagdo-donate sa inyo ng pera ang mga bansa. Pag wala na kayong hawak na kaso, wala na kayong silbi. Kaya sinasakripisyo nyo si Tatay Digong. Sinasadya nyo na huwag itong i-release para may kaso pa kayong hawak. O di ba? May ganun pa silang ganyan May ganun pa silang sinasabi. Naano nyo ba yan? Narinig nyo ba yan? O napapanood nyo ba yan? Di ba? Di ba Chris Tumale, Kabunyog Chris? Mayroong ganun sila eh. Si Roque, ganun ang sinasabi. Si Sara, ganun din. Napanood ko yung speech ni Sara. Sabi nila, kayo sa ICC, bitawan nyo na ang kaso ni Tatay Digong. Ginagawa nyo naman siyang ginagawa nyo siyang parang instrumento para patuloy pa rin kayong magkaroon ng pondo. Kasi pag wala na kayong pondo, wala nang sweldo ang mga tao, ang mga staff nyo, ang mga huwis nyo. Sabi yan ni Roque, saka sabi rin ni Sara kahapon, nung July 19 pala, sa rally ng mga DDS. Ang sabi ni Sara, iisa na lang kasi ang kasong hawak nyo. Itong kay Tatay Digong. Ngayon, bakit nyo minimaintain yung kaso na yan? Ayaw nyong palayain, ayaw nyong i-dismiss. Kasi, pag na-dismiss yung kaso na yan, wala na kayong kasong hawak. Pag wala na kayong kasong hawak, tatanungin na ngayon ng mga nagbibigay na pundo na bansa. May silbi pa ba kayo sa ICC? Sabihan mo ng ganyan ng ICC, ay malaking insulto yan. Sabi ni Gameboy, kung ako ang ICC tapos ganyan sinasabi sa akin, lalo akong magmamatigas sa request nila. Exactly, Gameboy. Yun na nga eh. Kaya nga, si Kaufman naman, paulit-ulit na nagsasabi, i-respect natin ang judicial process. Wala, Kaufman, huwag kang amasa na ire-respeto niyan ang judicial process kasi DDS yan. DDS yan. Di ba? Ganyan yan. Mahilig lang yan sa mga debate. Mahilig yan sa mga bastusan. Tulad nitong sinasabi ni Cristina Bautista. Ikaw ba gayong napahiya kay Senador Marcoleta? Di ka makasagot, di ba? Ayaw kong sumagot. Bakit ayaw kong sumagot kay Marcoleta? Hindi ka naman mananalo doon sa debate.
Congressman yun, nandun ka sa teritoryo niya. Pag sinagot mo siya, may sagot na naman. Pag sinagot mo na naman siya, lalo na naman siyang masasagot hanggang sasabihin niya, binabastos na siya. O, di ba? O, ganyan yan, Cristina Bautista. Ang sabi kasi ni Cristina Bautista, napahiya daw ako kay Marcoleta kasi hindi daw ako nakasagot kay Marcoleta. Hindi naman talaga ako sumagot. Bakit? Pag sumagot ka ba doon, matatapos na yun? Hindi yun. Magpapatalo ba sa'yo si Marcoleta sa diskusyon na yun? O sige nga, mga kabunyog, mga kababayan. O, itong sinasabi ni Cristina Bautista. Ikaw nga baga yung napahiya kay Marcoleta, di ka makasagot, di ba? O, ganito. Sa tingin nyo, pag sinagot ko doon si Marcoleta, titigil ba si Marcoleta? Makikinig ba siya sa paliwanag ko? Wala. Ang klase ni Marcoleta, katulad yan ng mga DDS, gusto nila diskusyon. Wala yun. Wala namang patutunguhan yung discussion na yun. Ayaw ko sa ganyan. Kaya di ba marami rin sa akin naghahamon ng debate. Si Libayan nanghahamon ng debate. Ako ayaw ko ng debate. Wala namang patutunguhan yung debate na yan. Yung mga tao na mahilig lang sa debate, diskusyon lang ng diskusyon, huwag kang makipagtalo dyan. Wala namang patutunguhan yan. Hayaan mo na sila. O ito nga mga DDS dito, nagko-comment ng negative sa sinasabi ko, okay lang, hayaan mo na yan. Diba? Kaya lang, pag medyo binabastos na tayo na copy and paste na lang ang linalagay, sabi ko, wag nyo naman ganyan. Mag-comment lang kayo, pero wag ganyan. O diba? Yang mga ganyan, yung tulad ni Marcoleta, wala ka diyang panalo. Wala kang panalo dyan. Unang-una, congressman siya. Teritoryo niya yun. Diba? Pag sinagot mo siya, matatanggap niya ba ang paliwanag mo? Hindi. Pag sinagot mo, sasagutin ka na naman niya. Sasagutin mo na naman siya hanggang sa sasabihin niya, binabastos na siya. Diba? Wala yan. Ano yan? Mga kongresista, mayroon yang mayroon yang privilege. Kahit anong sabihin nila sa panahon ng mga hearing sa Kongreso, hindi mo sila pwedeng kasuhan. Hindi mo kasi sila pwedeng kasuhan ng libel. Ganyan katindi yan. Pero nang sinabi ni Marcoleta, I want him to apologize, Mr. Chair. Nag-apologize ba ako, Cristina Bautista? Mga kabunyog, nung sinabihan ako ni Marcoleta na mag-apologize ako, nag-apologize ba ako? Sige nga, sagutin nyo, Cristina Bautista. Sabi ni Marcoleta, I want him to apologize, Mr. Chair. Anong sagot ko? Nag-apologize ba ako? Sige nga. Bakit mo ako paggaanohin na mag-apologize? Hindi mali ang ginawa ko. Sinabi ko lang yung ko. Sinabi ko lang yung opinion ko, di ba? I'm sorry, Mr. Chair, but I won't apologize. Opinion ko yun. Di ba? Ganun yun. Huwag mo akong dadaan sa takot-takot. Hindi ibig sabihin na hindi ka nakikipagsagutan ay mahina ka. Sa totoo lang. Hindi ibig sabihin na hindi ka nakikipagsagutan, mahina ka. Diba? Ang tibay ng paninindigan ay yung hindi ka napapaluhod. I'm sorry, Mr. Chair, but I will not apologize. Opinion ko yun. Diba? Hindi ako nagpi-fake news. Hindi ako nagdi-disinformation. Ganun yun. Diba? Kaya, nang gusto niya akong i-contempt, nakikiusap siya doon sa mga nakikiusap siya doon sa mga kapwa niya kongresista. Sinamahan ba siya ng mga kapwa niya kongresista? Hindi. Bakit hindi siya sinamahan? Hindi naman ako nambabasto sa kanya eh. Hindi na nga lang ako umiimik eh. Di ba? Ayaw ko namang sa kanya. Di ba? Ayan yun. Bakit daw ako pumunta sa kongreso, sabi ni Eduardo de Castro? Ay kasi ang patawag na yun tungkol sa fake news. Ang patawag na yun sa fake news. Ang sinasabi ko, anong ginawa kong fake news? Anong ginawa kong misinformation? Wala akong fake news. Sige nga. Anong fake news ang ginawa ko? Wala akong fake news na ginawa. Wala akong fake news na sinabi. Hindi ako nagmumura sa vlog ko. Sa tagal-tagal ko nang nagbablog, ilang beses ako nagbablog sa isang araw. Sige nga, sabihin nyo sa akin kung nagmumura ako, kung nambabastos ako. Di ba? Hindi ako tulad ng DDS.
'Di ba? Hindi ako nagbabastos. Matibay lang ang paninindigan ko pero hindi ako nagbabastos, hindi ako nagmumura. 'Di ba? Yan 'yun. Ah, oh. Okay? Oh, sige mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Magandang gabi sa inyo. Hmm. So ito, ang sinasabi lang natin dito, ano na, ah, wala na itong mga anong ito, nagkakagulo na sila. Nagkakagulo. Hindi mo na maintindihan. Ha? Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.